Alright, good morning. Another day, another coffee and another learnings. Punta natin punta tayo dito sa site office. Hop. Hi, good morning. Oh, good morning, ha? So ang sabi ko, another day, another teka lang. Anong another na Saturday? Another day, another coffee. Oh. Hindi another Saturday. Ha? Okay, so ano meron tayong baon ngayon? Oh, meron. Anong baon diyan? Hoy, shout out kay kay Bisor, no? Kay Bisor, from Opa. Sino si shout out mo? Perwing Tumulak. Oh. Shout out sa Filipino. Tibok Pilipino, ha? Tibok Pilipino, ha? Oh, from Opa to, ha? Ito yung pinaka supervisor nila, no? So anong baon natin ngayon dyan, Rick? For reference, Saturday ngayon? October 12 na. Okay. Napalpak yung vlog natin kagabi, no? Kasi so i-repeat natin ito ngayon. Kasi na-mute pala, no? Pagdating ko ng bahay, i-upload ko na sana. Ba't na-mute? Edi i-repeat natin yung tutorial din natin. Okay, naka-setup na. Ikakat ko to, Rick, kasi isa-setup ko pa yung camera, ha? Sige. May request na Yung sana naman, beam naman na tutorial na rebar. Kasi preparasyon para sa cutting list. Ha? Sige, cut muna natin to, ha? Sige. Alright, Rick. So, balik na tayo. Dito tayo sa rebar tutorial, girders or beam, part 1. Kasi yung part 2, yung stirrup na or anilyo tinatawag. Okay? So, let's begin. Okay, meron tayong, sa example na to, tutorial, meron tayong dalawang span para ma-illustrate na maigi. Yung center to center, tawag natin is S1 tsaka S2. Tapos yung namang clear span, L1, L2. Okay? Tapos, start na tayo sa top bar. Top bar, okay, kasi naka-animate yun, nakalagay na siya. So, wala pa rin tatalo sa bakal na walang splice. So, kung kaya ng commercial length, kung talagang kaya ng commercial length, didiretso dyan yun. Kasi mas matibay yung walang dugtungan, syempre, di ba? So, ito naman, tutorial to, so, ikinat natin dito. So, pag nag-splice tayo sa top bar, always sa mid-span ng span. Kasi walang walang tension sa top bar doon. Okay? So, next is yung kabila na top bar. Yun yung splice. Tapos, yung splice nun is, yung lap splice is 40D. Yan. Yung lap na yan is 40D. Tapos, yung merong squala na 12D. So, balikan natin itong 40D. Itong 40D, Rick, wala akong nakita na literal na word na 40D ang lap splice sa NCP 2015 tsaka sa ACI 318. Pero may nire-refer na i-check daw sa International Building Code sa IBC. Kaya lang, hindi ko pa nada-download kasi, Rick, may bayad. Almost $200. So, naghanap ako ng free download. Pag na-download ko yun, hahanapin ko tapos gagawa natin ng vlog. Okay? Anyway, itong 40D is accepted to sa code. No? Accepted yan. Okay, tapos yung sa kasi, Rick, yung 40D naman kasi sa NCP tsaka sa ACI, kinocompute pa kasi, Rick, kinocompute yun kung class A or class B. Tapos sa mga blueprint naman, sa mga construction notes na computed na yon. Yung designer, kinompute niya na, ginawa niya ng table. So, hindi na tayo magko-compute doon. Susundin na lang natin kung anong nakalagay sa table. Pero safe na yan. Itong 40D, huwag ka lang bababa sa 40D. 40 times bar diameter. Okay, regarding naman sa squala, yung squala naman, 12D. Nasa construction notes din yan, tsaka nasa code. 12D yung squala na yan. Diba? Kasi pag ikaw rebar engineer ka, o site engineer, hindi naman lahat ng panahon na meron ka na agad na blueprint. Kasi minsan nagbibid ka lang or nag-estimate ka lang, gumagawa ka ng cutting list. So, anong tool mo? Wala ka pang construction notes, di ba? So, para pang mabilisan, yung lap splice, 40D,
Tapos yung squala is 12D. Pero take note, be careful sa 12D kasi hindi to applicable sa lahat ng oras. Kasi kunyari yung 12D mo, paano kung yung 12D mo, sabihin natin 25 mm yung bakal mo, times 12, siguro nasa mga 30, no? 30 cm. Kung 25 mm lang yung beam mo, di lagpas sa beam yun, no? So kailangan mong putulan. So kailangan mo ring i-double check, no, na hindi lalagpas yung 12D mo sa depth of beam. Alright, so next is yan, yung location talaga nung sa top bar ng splicing is nasa gitna talaga yan nasa gitna ng span kasi nandun yung compression. Always tayo mag-i-splice sa compression side lang, hindi sa tension side. Alright, next is yun, sa bottom bar na tayo. Again, sa bottom bar, ang rule talaga is, eto, ikakabit muna natin yung partner niya. Ang pagkakasabi sa code talaga is, allowed ka lang mag-splice sa isang span na isang location lang. Kagaya itong span na to, nag-splice tayo sa top bar, di ba? Hindi na tayong pwede mag-splice dito sa baba na isang span din. Doon na sa kabilang span. Okay? Nasa code yan, no? Kung maaari lang, no? Pero may mga instances na mahabang span na nakaka-splice talaga tayo sa isang span. Okay? So kung maaari, naka-splice ka na rito, huwag ka na mag-i-splice sa baba. Sa kabilang span ka na mag-i-splice. Kahit sa column, ganun din naman eh. So ano ang wisdom behind it? Is para hindi ma-overcrowded or kasi eto, yung area of steel mo na times 2 na eh. 'Di ba? Tas na times 2 rin diyan. So pag ipagsasama mo 'yan, anong magiging resulta nun? Na so, sobra ka sa maximum na steel ratio, 'di ba? Kaya meron tayo sa code na hindi pwedeng ipagtapat talaga. Hindi pwedeng pagtapatin yung mga splice, 'di ba? Pero the best is wag na. Kung naka-splice ka na rito, sa kabilang span na, no? Kung maiwasan, kung hindi, wala tayong magagawa doon. Pwede ka mag-splice pero staggered, no? Merong rule doon na staggered. Siyempre, hindi mo pwedeng pagtapatin. Alright? Okay, siyempre, same thing, naka 40D ka rin. Kaya lang, iba naman ang rule sa bottom bar. Kung sa top bar mo, mid-span ka mag-splice, sa bottom bar, iba. Yan. 2D, ang location niya is 2D, 2 means depth of beam. So, depth of beam times 2. So, kung benching ko to, kung 25 mm, so half meter. So, galing sa face of the column, doon ka lang allowed mag-splice sa half meter or 2D. Ngayon, hindi lahat ng instances applicable tong 2D. Kasi kung yung span mo is maikli, lalabas na yung 2D mo, baka nandito na sa mid-span. Hindi na allowed yun. Alright? So pag ganon, ang gagamitin mo lang is L/3. Okay? Whichever is applicable. Yun ang ibig sabihin nun, ha? So hindi ka na pwedeng mag-splice near sa column kasi may tatawag na column beam joint. No, column beam joint na tinatawag na poproteksyonan mo yan na hindi ka mag-splice dyan. Lalo na kapag ito, most likely SMRF to, special moment resisting frame. Pagka special moment resisting frame, dapat solid yan, walang splicing within sa dito or L/3. Alright, so next is top extra bar na tayo, extra top bar or ETB. Yan. So basic yan, naka L/4. Sa face of concrete, face of column, L/4 yan. Sa kabila, same thing, di ko lang nilagyan ng L/4 kasi gugulo na, no? Crowded na yung mga numbers dyan. Okay? Tapos sa mid-span, ganun din. Hindi ko na nilagyan, no? And then, meron pala yan. Yan, L/4. Okay? Tapos meron tayong tinatawag, kahit sa main bar, meron tinatawag na LD, no? Length, development length. Merong rule yan, no? Nasa code yan na
yung embedment mo ng bakal, no, ng skwala. Meron yan. Nasa table din yan, kino-compute yan, may table sa code, may table yon. Kino-compute din yon, tapos yung sa blueprint wala na, computed na yon. Susundin mo lang nakalagay sa table. Pero pang mabilisan, no, kung bihasa ka na sa cutting list o veterano ka na sa pagka-cutting list, ang ginagawa namin diyan, hinahanap na lang namin yung center line. Okay? Center line, doon mo lang ilalagay, doon mo lang ipapasok. Kasi mas mabilis doon mo lang ilalagay. Kasi sa actual naman talaga, hindi mo pwedeng isagad yan dito sa may pinakadulo. Bakit? Di ba may mga beam? May mga girder din dyan So may mga bakal yan. Hindi mo mga bakal tsaka stirrup. Hindi mo masusuksok yan. So in actual scenario, nando lang talaga yan, lagpas lang ng konti ng center line o ng grid line, di ba? Hanggang doon lang yan. Kaya pagka pamabilisan na cutting list, hanggang doon lang. Etong blue na to, extra bar, for the sake na illustration lang, hindi ko sinagad, no? Kasi sasapaw na no? Pero sa actual talaga, at least makaabot ka man lang ng center or ilagpas mo ng konti. Huwag masyadong sobra kasi nga crowded dito. Right? Magkabilaan yan. O, dito naman tayo sa extra bar, sa mga ganito, L/4 din, L/4 ng span na to, L/4 naman ang kabilang span. Ngayon, merong mga variant instances o may yung mga designer na ginagawa nila is kung kunyari mas malaki tong span na to, ina-adapt nila dito, no, na-override nila. So yung L/4 dito nawawala na. Yung ginagamit niya yung malaki na, yung mahaba na span. So mahaba na yan. Hindi na L/4 nito. L/4 na ng kabilang span yan, mahaba na yan. May mga ganon na designer or variant. Okay? So next, dito tayo sa extra bottom bar. EBB, no? Extra bottom bar. Yan. Hindi ko man nilagyan ng dyan, ng mga number sa kabila na lang para hindi crowded. Yan. Ang dami na nagtatanong nito, no? Kung ano daw yung haba niyan? Yung haba niyan. Okay. Haba niyan is ito. 2/3 of L. 2/3 of L. O, dapat L2 to. Hindi ko lang nilagay kasi baka ma-confuse, no? L2 kasi. So, 2/3 of clear span. Ibig sabihin yan, 2/3 of clear span na ito. Alright, to continue, no? Kasi naputol, Rick. Naputol, Rick? Ikinat ko kasi nag-mute automatic mga 14 minutes So, last natin part nun is yung length dito, no? Length dito is na extra bottom bar is 2/3 of length. Sabihin, 2/3 siya ng length na to. O, sabihin nun, Tapos may mga magtatanong dyan, sir, hindi naman ganyan yung sa project namin. Yes, kasi isa lang tong variant. Maraming variants. Again, maraming variants with S. Okay, so, isa sa mga variant nun is may iba na ibang project o ibang designer naka-bend to. Yung mga extra bar niya, yung dulo niya may parang bangka, yung shape parang bangka, kaya tawag na bangka-bangka. Yun, may mga ganon naka-diagonal na bakal, no? Tapos meron din ibang variant naman is totally hook, naka 180, may hook siya, no? Yung pinakadulo niya, both ends yan, mga extra bar naka-hook. May mga ganon. Meron din na projects na cut bar, straight, walang hook, walang bend, kaso lang sobra sa L/4. Yung kunyari L/4 yan, plus 12D. Straight din, cut bars, pero lagpas, sobra ng 12D. Both ends, lagpas ng 12D, sinobra ng 12D. Yung iba hindi 12D, yung iba naka-fix ng plus 10 cm. Yung iba plus 20 cm sa mga dulo. Yung mga variants na yung may iba Rick, na yung extra bar, yung pinakauna, no, Rick, no? Pinakauna talaga is bent up yan, parang slab bent up. Hindi to cut bars, Rick. Naabutan ko pa yun, Rick. Pero medyo wala na. Parang papatapos na, papawala na, no? Yan. Etong extra bar nila, binibent down yan o bent up yan. Continuous yan, Rick, continuous yan. Eto cut to May mga continuous yan. Tapos naabutan ko pa yung, Rick, yung bakal na spiral. Di ba?
pero wala na rin, papatapos na, papa-end na yung mga ganong uso. Ngayon, deform bar na talaga eh. Dati yung deform bar, Rix, parang may mga spiral pa. Oh. So, yun yan lang, ano? Ito lang yun, yung part 1. And then, sa part 3, gawa na tayo ng stirrup. And then, part 4, cutting list na. Part is makashare tayo nun kasi pinaka heart and soul, no? Essence of being. Ang sabi nila, essence of being a civil engineer is dapat marunong ka mag-cutting list. Kahit saan ka ibala, kahit saan ka project ilagay, hindi ka na matatakot. Hindi ka na matatakot, hindi ka na ma-intimidate kung marunong ka mag-cutting list. Alright? So, tanghali na Rick. Half day tayo ba sa Sabado? So, approve na. Uwi na tayo, ha? Malapit ang uwian. Okay, sige, approve. Bye-bye.